Showbiz fanatics, Miss Catherine Bernardo and Alden Richards updates kung saan ay ang kanilang mga latest happenings, ang kanilang mga mall show, mall tours, at isang actress mula sa GMA na nagbigay ng kanyang saloobin patungkol kay Alden Richards. But before sa ating updates for today's video, nais ko po muna of course magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po sa inyong panonood. And for today's video, good evening to everyone, lahat po ng mga kababayan natin na nasa abroad ngayon na nanonood sa mga videos natin. And i-congratulate po muna natin si Mr. Alden Richards for having the Asia Pacific Steve Awards, binigyan po siya ng award. Cebuano Noel Year, ayan, i-congratulate natin si Tisoy dahil another awards na naman po ang inabot sa kanya ngayon. And of course, ilabas na rin po ng Star Cinema ang kanila pang mga mall tours. October 5, Ayala Mall, Solinadno Valley. October 12, SM City, Baliwag, Bulacan. Marque Mall, Pampanga. October 13, SM City, Bacoor City. SM Dasmariñas, Cavite. October 27, KCC Mall of Jensan. KCC Mall of Coronadal. November 9, SM City Mall, Mandaue, SM City, Cebu, SM Seaside City, Cebu. Grabe, ang dami po nilang pupuntahan. Iikutin po talaga nila ang mga provincial areas. So, yan po yung mga inilalabas na mga mall tour na magaganap po ng Katden. And of course, sabi pa sa October 13, yan, KCC Mall Coronadal, October 27, November 9, SM City, Mandaue, Cebu, Seaside, November 10, Market Taguig, and November 12, Premier Night, SM Mega Mall, Mandaluyong. So, dito po magaganap yung kanilang maganda tumanood dito sa SM Mega Mall, Mandaluyong. Pero this time, ito na pag-usapan natin to kasi kakalabas lang nito sa kanyang interview with Mr. Boy Abunda kung saan mainit-init pang pinag-uusapan ngayon ang isang aktres na nagngangalang Luis. Si Luis de los Reyes at Bea Binene, Alden Richards and Maine Mendoza, napag-usapan po sila dito po sa isang interview kung saan ay natanong nga itong si Luis, sinagot ang tanong kung naging sila ba noon ni Alden Richards. Sabi niya, never naging boyfriend ng actress na si Luis de los Reyes ang dati niyang collab team sa GMA7 na si Alden Richards. Hanggang special friends lang daw talaga ang inabot ng kanilang relasyon. Noong kasagsagan ng tambalan nilang Kapuso Network, kung saan ilang teleserye rin ang kanilang pinagbidahan. At muling nagbalik sa GMA Luis para sa panayam ng Fast Talk with Boy Abunda kahapon ng October 1 kasamang isa pang dating kapuso na si Miss Bea Binene. Naging kayo ni Alden? Diretsa ang tanong ni Tito Boy kay Luis. No, ang bilis namang sagot ng actress. Sabi pa ni Luis kasi may pumasok na po agad na nanligaw na porsigido. Ayun, nabanggit din ang actress na talagang naapektuhan siya noon nang pumutok ang love team ni na Alden at Maine Mendoza na Aldab. Palagi raw kasing nadadamay kapag napag-uusapan ng Aldab. Pero ngayon kasi nasa posisyon, especially ako na better headspace. Dati kasi, syempre iniisip mo, ano ba yan? Bakit palaging dinadawit ako? Lahat na lang sasabihin ko mali at dinadamay pa ang nanay ko, yung family ko, pagpapatuloy pa niya. Pero sa ni Luis, naintindihan na niya ang pinanggagalingan ng mga fans noon ng kasagsagan ng kasikatan ng Aldab nang nagsimula sa phenomenal kalye serye ng Itbulaga. Ngayon, naintindihan ko where they are coming from. So, mas okay na ako ngayon in terms of handling those kinds of bashing. Sabi pa ni Luis. Bumida noon sina Alden at Luis sa mga Kapuso series ng Alakdana 2011, One True Love 2012, at Mundo Mo'y Akin 2013. So, sinasabi lang dito ni Miss Luis na during those times, talagang nababash po siya ng isang fandom na to. At gusto ko lang din po i-iterate po sa inyo na pagkatapos po ng movie ng Hello Love Again, may mga possibilities na may mga taong ipapartner kay Mr. Alden Richards, ganon din naman kay Miss Catherine Bernardo kasi hindi naman po sila isang network. So talagang ang kanilang pagsasama sa mga pelikula at sa mga proyekto is collaboration po yan. So may possibility po talaga na may papartner po sila sa ibang mga actors and actresses. Ang paalala ko lang po sa mga Katden fans na wag po tayong gumaya sa mga toxic fans na parang kapag po yung isang tao o yung isang aktor o actress ay naipartner sa iba, todo bash na po tayo dun sa pwede nilang makatrabaho. This time, ibahin po natin ang Katden fans. This time, kung sino man po ang mapipili ng kanilang mga network na i-partner sa kanila, pakita pa rin po natin yung support natin sa kanila. Kasi ganun po ang Katden. I know that Katden is really positive when in terms of this kind of this kind of activities. Hindi naman tayong mga toxic na mga fan na alam natin at bukas yung isip natin kung ano yung mga possibility. Pero I assure you na kahit po i-partner po sila sa iba,
it will never change kung ano man po yung estado ng kanilang relationship ngayon. So, yun po ang ating pong dapat lagi nating iniisip. And for that, narito naman ang ilan sa mga komento at reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest update. And for that, narito naman ang ilan sa mga komento at reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. So, magbabasa tayo ng inyong mga komento. So, unahin natin ang komento mula kay Miss Mary Jane Glass. Hindi talaga kita maaabutan sa live besides. May bago na namang atang TBC yung tit naman. Mas malakas kasi ang babae mag-endorse tsaka sa mga products. Mas marami na mas bagay mag-endorse at kahit mahal yung bayad kay Kat, mukhang sulit pa din. True naman po yan dahil may mga products kasi na talagang piling-pili katulad po sa mga beauty products. Buti nga si Alden Richards pinagkatiwalaan po ng isang malaking brand yung Oxycure para dun sa kanilang mga products kasi parang pang versatile siya, pwede sa lalaki, pwede sa babae, diba? At the same time, talagang mas marami po talaga yung mga endorsement na binibigay ngayon kay Miss Kat. Tapos kay Alden Richards naman, nire-renew lang yung kanyang mga kontrata dun sa mga particular products na kanyang ini-endorse. But, in totality, that's really a blessing, diba? Kasi kung pagkatiwalaan ka ng isang malaki or maliit man na brand, blessing po yan na may tatawag. Kasi kung ba, hindi po lahat ng artista ay nabibigyan ng ganyang pagkakataon. Kaya naman na kinukongratulate natin si Catherine at si Mr. Alden Richards for having those blessings na dumarating sa kanilang buhay ngayon. And it's okay, Ma'am si Mary Jane Glass, kung hindi nyo maabutan, pwede po kayo mag-replay dun po sa ating live. Kaso nga lang, hindi ko po ma-read kung ano man yung komento po ninyo and all. Pero I hope na one day makaabot po kayo. Magsiset po tayo ng isang ng day a week para po makapag-live tayo at maabutan po ninyo yung in your most convenient time. And sabi ni Ma'am si Virgie Pampos, hi Ma'am Dars, thanks for daily updates mo for Kat din. God bless you more. Ma'am, fake news yung sinasabi ng mahagulgo si Miss Catherine noon, nakita si Daniel. Naku, hindi gagawin ni Catherine yan kasi napaka-professional niya kaya hindi niya gagawin kay Daniel. Si Daniel lang nga parang nasa Rizal yata sila, banding niya, kapatid niya at ang mga barkada niya, Ma'am Dars. Nakikita ko kay Daniel, parang hindi pa siya nakaka-move on ng gusto. Lalo ngayong sikat na sikat si Miss Catherine at sa lab team nila ni Mr. Alden. True po yan. Kahit ako, ganoon din po yung pakiramdam ko sa mga nakikita ko kay Mr. Daniel. Parang gusto niya lagi siyang may ginagawa. Gusto niya lagi na parang lagi siyang busy. Dahil parang, syempre, hindi naman natin may iwasan na sasagi talaga sa isip niya si Miss Catherine. Dahil niya yan baga first love nila yung isa't isa, diba? Sila talaga yung from the start. Mula sa pagkabata hanggang sa dumating na sila sa pinaka-mature na age, diba? Yung umabot na sila sa 18 years old hanggang sa akala nila sila na talaga forever. Pero yun nga, hindi na sinasadya na nangyari mga bagay-bagay. Sabi niya, and top 1 endorsement si Miss Catherine, kaya posible na hindi niya napapanood si Miss Catherine. Posible na laking pagsisisihan si Daniel kahit anong aliw niya sa sarili niya. Parang pinipilit niya lumimot pero hanggang ngayon nahihirapan pa siya. Lalo na sinabi niya sign contract niya na pinasasalamatan niya si Miss Catherine pero hindi daw niya makakalimutan at lagi sa puso ko sa mga magaganda nating memories at adventures ka ni Daniel. Kaya, tingin nyo, pag wala siyang shooting, ayan, ito yung sinasabi ni Ma'am Shi. Shooting, Ma'am Dar, si Daniel kung anong pinagagagawa niya sa sarili niya, ang dami. Tato lagi nakasalamin, nakasombrero, at yung pag-aalaga din daw ni Mami Min, pag may sakit si Daniel, pinapa-hospital ba daw ni Mami Min si Daniel, at lalong hindi niya makakalimutan si Miss Kat kasi mahalaga daw si Miss Kat kay Daniel pag may sakit siya. Anyway, God bless Kat din. Actually, talagang malaki talaga yung kaibahan. Nakasama niya talaga yung Bernardo fam, kasi nakita rin naman natin kung gaano minahal ni Mami Min, kung gaano ka-close si Mami Min kay Daniel. Nung una pa lang, ayaw ni Mami Min sa Padilla kasi nga Padilla daw. Inamin niya naman sa interview niya yon. Pero eventually napatunayan niya dun po sa pagsasama ni Daniel at ni Katrina talagang may kabutihan din naman ng puso si Daniel. Pero yun nga lang, medyo mahina siya sa isang parte ng buhay niya. And of course, sabi ni Ma'am si Ana Vilgarde, yes, Queen of Endorser si Kat. Kaya nga billionaire na siya. Wow, sana po para masaya. Nakakaliw pong family feud. Haha, malamang masaya yan. Saan po tuloy yung movie ni na Alden at Ding Dong? At sana kasama si na Catherine Marian. Posible kaya yun. Pero kaya yun ni Chabit, Miss Dared. Excited na ako sa October 5. Alam ko bahay ni Alden sa La Residencia. Di ka basta-basta makapasok doon kung di ka residence doon. Yung bahay ng boss ko dati, malapit lang kina Alden. Isang kalye lang at paglabas ka. Totoo po kasi subdivision kasi yung bahay nila. At kapag sa mga ganong lugar
lugar kasi bago ka makapasok, kailangan itatawag pa nila yon. Or parang hindi ka basta-basta makakapasok pag wala kang ID. Ganun po yun. Sabi niya, madadaanan ng bahay ni Alden. Mas malaki ang bahay ngayon ni Kat sa Antipolo compare kina Alden sa La Residencia. Malapit lang yun sa Soledad. Sayang nga, lumapit na sa Ayala Alabang yung bus ko. Sisikapin kung makapunta talaga ako, Miss Darreds. At sana mag-meet kita in person. Thank you and have a nice evening. Ayan, thank you po Ma'am si Annabel Garde. At hindi man po kayo makapunta sa place, but I promise you na ihahatid ko po sa inyo kung ano man po yung mga nangyari doon. At kung ano po yung magla-live po tayo, if possible, para po at least, diba, makikita natin sila ng live doon. Ayun. So, if ever naman po nakayanin nyo, at least makikita nyo po in person. At ang akin pong target doon is malapitan talaga sila. Sabi ni Ma'am Shimalu, mabuti talaga nakawala na si Catherine kay Tatay Daniel. Mas maigpit pa sa totoong tatay ni Catherine. Eh kung naging sila, grabe siguro lalo ang pag-igpit ni Tatay X. Saka may pagka-selfish, parang ayaw ni X na mas aangat si Catherine sa kanya. Ayun. So ito naman kanyang komento o ang kanyang opinion patungkol sa bagay na ito. Pero kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Darreds TV. And also, I have my TikTok account, which is Darreds TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!